Mula sa mga pula, mula sa mga mapagsamantala, kakampi ng mga OFW, kalaban ng katiwalian, kakampi ng mamamayan. Ito na, maiinit pa, walang takot. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, magandang araw, magandang hapon. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito naman po ang lingkod Roger Brown. Ayan po at siyempre po kasama po natin ang ating kasama na si Ray Francisco. Okay, at siyempre po ay nandito po tayo sa ating himpilan RPMO Riktang Puna News Online Radio. Samahan po ninyo ako sa kami ng sa loob ng isang oras mga kababayan ko at mga idol, mga rikta. Oho, samahan po ninyo ako paki-like at paki-share. Okay, kasama ng Ray. Okay, happy Sunday at magandang hapon sa lahat. Luzon, Visayas at Mindanao at nandito naman po kami sa Riktang Puna News Online. Kasama po ang aming General Manager na walang iba kundi si Roger Brown, yan, Omiris, at saka yung Station Manager natin, partner na walang iba kundi si Madam Herlin Francisco. Ayan, magandang hapon, ang inyong abang lingkod Ray Francisco. Ayan at okay. Okay, ito po at medyo kami po ay sinusubukan po natin muli itong ating makapasok tayo sa ating page account at dahil humihina po ang ating signal mga kababayan ko ay siguro hindi na po namin matatapos sa loob ng isang oras itong programa namin ay ang akin lang po ay pakisamahan lang po ninyo kami tabi at para naman po ay kung ano man po itong ating pag-uusapan dito at may kaunting balita at komentaryo ay samahan po ninyo kami sa loob ng 45 minutos. Okay, kasamang Ray, bati muna. Go ahead. Okay. Binabati natin ang founder at saka national president ng Kampi. Na walang iba kundi si Sir Freddy Lakay. Ayan Siya po yung founder and president ng Kampi. Ito po yung Kampi. Ito po yung isang organization po ito na ito po ay ang tawag dito, ito po ay kalupunan ng manaliksik at ng mamahayag ng Pilipinas Incorporated. Ayan, ito po yung tawagin po natin na Kampi. Okay. So, ito pong Kampi
isang organisasyon po ito na napakaganda po, ang mga layunin po nito na para naman po upang maisulong ang itong maisulong ang responsableng mamahayag at may kabuluhang pananaliksik at mga mga nagsisintibong gabay sa paggaganap ng mga ito ay kapakanan o ng wastong impormasyon sa lipunan. Ayan. So dapat partner, ito ay kasi maraming mga fake news ngayon. So dapat lalo na pong gumagawa ng mga katiwalian siguro ay panahon na para naman ito ay matulungan natin yung ating mga kababayan para itama o iwawasto. At siguro maisugpo na yung gumagawa ng katiwalian sa ating gobyerno. Correct. Batin din natin yung ating gobernador dito sa ating lugar ng Dasmariñas. Go ahead. Dito sa ating samahan ng camping. Okay. Okay. At binabati din namin ng magandang hapon sa inyo, Ma'am Lady Boss, Governor ng Campi. Oo, at saka itong isa po natin din ng newspaper na walang iba kundi si Ma'am Laika ng Tuldok. Oo, ito si Bulgar Balita. At saka itong Lambat News. Vatican News, Lampara News ng National Director na walang iba kundi si Sir Gabi Gagambino dyan sa Davao. Magandang hapon Sir dyan sa Davao, Dex Kitty Davao. Ayan. At ito naman po, naka-live lagi po tuwing linggo atin yung subaybayan. Ay, wag ka muna magsasabi okay. ng siguraduhin mo yan kasi alam mo naman ako dito nabibigla ako sa sinasabi mo tuwing linggo. Kasi may ito mga sa DWBL tayo. to, DWBL. Sige. Nakalusot ka. Nakalusot. Okay, go ahead. Go. Okay. At ito pa rin yung babatiin din natin po. Itong sila teka. Okay, nawala na tayo. Sige, at maubusan tayo ng oras at tayo sige, go ahead. Itong ating mga kaibigan diyan sa probinsya ng Ruwas na walang iba kundi si Madam Salazar. Ayun. Oo. Ayun. At saka si Madam Ana. Ayan. Magandang hapon sa inyo lang dyan, ma'am. Oo. Relax lang kayo dyan. Alam nyo naman, sobrang mainit ngayon. Yung panahon. Ayan. At yun lang muna yung aking babatiin, partner. So ibig sabihin, naubusan ka na ng ating Ay, mamaya-maya po. Mahaba pa yung oras natin. Okay. May kasi ang oras natin. Hindi tayo pwedeng tawag ditong okay. Mga kababayan ko, ito na ho, ulit ko po, paki-share naman po ninyo tabi itong aming talakayan ni kasamang Ray Francisco. At meron po tayong mga dapat pag-usapan dito. At kami po dito ay nakikiraan lang po kami sa ating mga ahensya ng gobyerno. Tama ba? Tama. Nakikiraan lang kami at ito po ay napupuna lamang. Kami po ay nagtatanong lamang. Gaano ba ho katotoo ito? Kasi mahirap ito kasamang Ray. Kapag pinupunto natin at medyo binibigyan natin ng pag-uusap itong nasa ahensya ng mga gobyerno ay sa atin nagagalit. Tama. Anong masasabi mo doon? Dahil marami nang nangyayari. Okay. Bilisan mo. At talagang wala na tayong sa amin po dito ay namamagitan lang po tayo, sa mga pangyayari sa ating mga kapaligiran. At kung mabanggit din po, kayo ay wag na lang po kayo muna magalit sa amin dahil kami namamagitan lang. At ang sinasabi namin dito, ang tama lang. Galing sa taong bayan na tayo ang tagahatid lang.
Okay. Okay, siguro hindi na natin pwedeng patagalin ito. Okay. Ay inulit ko po magandang hapon po kay ang ating founder master sino pangalan? Si, Okay. um, Sino ang pangalan ang ating si ano ba ito? Pangalan ng ating sige bagay nabanggit mo na. Okay, sino Freddy pangalan? Lakay. Freddy Lakay. Saka si Ma'am. Si Ma'am, Julieta Padilla. Yan. Magandang hapon po sa inyo. Magandang gabi na rin po. At kami po ay dapat sana tuwing alauna ng hapon ang programa namin ay medyo humihina ang signal. Ngayon sinubukan po namin para kami ay makapag-live dahil marami pong dumarating kung pwede raw ay magprograma at lalo na po dito sa usaping kampi na dito magsisimula na tayo ay magpapakilala. Medyo malaking po ito, samahan. Dahil ito po yung talagang magmamasid sa taong bayan, magmamasid sa ating mga ahinsya ng gobyerno. Tama? Tama. Ay lalo na po doon sa sakim. Sakim sa kapangyarihan. Kami po ang mata, boses ng masa. Kasama rin? Correct. At nagmamasid at namamatsyag sa mga kapaligiran. Mga nangyayari man, mga kriminalidad o lahat ng mga gumagawa ng katiwalian, lalo na po ngayong panahon. Dahil po, maraming katiwalian sa nangyari ngayon sa bansa po natin. Okay, at yan po ay ang kampi ay katuwang ng Riktang Puna ngayon. Okay. Katuwang po ito ng Riktang Puna News Online at kaya naman po kami dito ay nag-uumpisa para ay kilala na ito kasamang ay lubos-lubos natin ipinapaalam sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, kahit po sa ating ibayong dagat, yung ating mga kababayan, mga Pilipino doon ay nais po ninyong makapagpamimber na hanggang maaga at tayo po ay magtulong-tulong na po tayo. Sama-sama po tayong yung pong para sa pagbabago, para po sa ating mga anak at mga apo natin. Kailangan po natin ito, yung pong para sa pagbabago, ang usaping kampi. Kasamang Ray. Tama. At talagang pong kailangan natin ito dahil sa ngayon po, ang ating gobyerno ay talagang medyo hindi nakakaintindihan. Correct. At yung tama, binabaluktot. Ay nangyayari, mayroong kasing nangyayari, nagsasalita na ng katotohanan, mayroong lumilitaw na takip boy. Grabe na po ito mga kababayan ko. Mahirap na ay mga kababayan ko. Anong masasabi mo dito sa mga nagsasabi ng katotohanan ay mukhang binabara at binabali at binibringwas ang taong bayan na hindi dapat paniwalaan ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Go ahead. Okay. At ito naman po, kami po dito ay nasa tama, wala po kaming kinikilingan, wala po kaming ginaprotektahan. Yes. Okay. Serbisyo lang sa ating mga kababayan. Yun ang totoo. At yung mga gumagawa ng mga katiwalian, ito po naman, bakit ang atin lang naman dito, partner, kinukomento natin, bakit itong mga maliliit nating mga kababayan na mahirap, pag naka-umit sila ng magkamali sila, diretso lahat, lahat sa kulungan. Kulong ka agad, tama yung sinabi mo na yan. Tama yung sinabi mo na yan. Hindi patas ang investigasyon na mga kababayan ko. Sabi ng ating mga kababayan, saan na raw po tayo lalapit? Wala na tayong justice. Grabe na ito tuloy. Pero pag si Sir, ang isang may kapangyarihan nga nakaupo sa gobyerno, at magkamali at nagkakasala, sabihin pa nito na imbestigahan muna natin yan. Kung talaga ba mayroong
sapat na ebidensya ang kaya inyong pinaparatang. Hindi. Ang nangyayari kasi, yun na nga, nabanggit ko nung isang araw, yung nagnakaw ng pandesal, kulong kaagad, wala nang tanong-tanong. Pero itong nagnakaw na nakabarong, at medyo ikangay astig ang dating, may balbas pa dyan, ganda pa ng gupit niya, wala nang tanong-tanong. Ang sabi nung nakahuli, Sir, nakahuli ho kami ng ikangay nagnanakaw ng pira pundo ng taong bayan. Huwag ikulong yan! Palayain yan! Anong sagot nung nakabarong? Punta ka sa opisina ko. Hoy! Yan ang sinasabi ko. Meron ng pag-uusap. Yun ang sinasabi ko. Anong masasabi mo doon sa sinabi ko na yun? Kasama nga Ray. Talaga namang, grabe ho. Ito mga ito. Ang sabi nga nito, itong gumagamit ng kapangyarihan, sobra na pong daw, di umano, bangag sa kapangyarihan, bangag sa bangag sa pagsisinungaling. Bangag sa korupsyon. Halos. Totoo ba ito? Nagsasabing ka ito? Ay, alam nyo na, sa ngayon po kasi, no? Alam nyo, ang umiiral kasi po ngayon, hindi na yung natin, yung batas po natin. Ang batas po natin, at binabali na po. Ibig na sabihin, mayroon na dyan na hindi na sinusunod. At saka, ito pa, ang justice system natin, mula pa naman noon, wala sa ayos. Ayan. Kaya, yung nangyari, ngayon, sinasamantala naman nila, itong mga mga opisyalis, no, na mga nakaupo sa gobyerno, no, na bakit, alam mo partner, no, sige, itong mga bilyon-bilyon ng mga ninakaw na nanawala, nanawala. Ang tanong, teka muna, yung bilyon-bilyong ninakaw na yan, ay yan ba'y talagang mayroong katotohanan? Baka yan ay mga fake news lamang at nang nangyayari dahil pinagtatakpan daw, hindi raw katotohanan yan. Go ahead. At ito daw, pinag-uusapan pa muna at investigahan pa muna kung ilang malita ba yung mga dinadala kung saan-saan. Yan ang sinasabi ko. Sinasabi ko, dandahan ka rin. Tingnan mo na, ito ay haba. Itong 18 Marines, marami, kaya daw sila lumantad kasi nga hindi namin masikmura yung mga ginagawa nilang pagnanakaw sa pundo ng bayan. Yan ang sinasabi ko. Di ba? Kasama rin. Yan sinasabi mo na yan. Ay meron ng katotohanan. Marami na nagsasabi ng katotohanan. Pero bakit pinagtatakpan yan? Kasama rin. Ay, grabe na ito. Tuloy. Ay, grabe na. At ito na, mayroong isa namang lumutang. Itong lumutang na sinasabi, itong mga ebidensya daw ng itong mga kamaradiri natin na mga sundalo na 18 na kanilang representa, fake daw to. At ito daw yan, ikapanahonan pa to ng mga ni Degong. Yung mga pangyayari. Biro mo, totoo nga. Totoo yung sinasabi mo. Dahil nabanggit daw, di umano ito, ni Ombudsman Rimulya, na matagal na daw ito, umano itong mali-malitang pira, na ikangay nag-umpisa sa mga Duterte. No? O biro mo yan, mga kababayan ko. May alam pala. Bakit hindi agad sinasabi nung araw ni Sir Remulla? Bakit ngayon pa Nako, wag na natin munang pag-usapan yan kasamang rin napakahabang usapin ito ang taong bayan ay nabibringwas ngayon, mga kababayan ko, sa usapin na ito. Itong usapin na ito, medyo malalim po ito. Kaya nga po nyo, tahimik na muna tayo, dahil kami po dito ay daan lamang ng ating mga kababayan na mga hinaing nila, kami po dito dalawa ang siyang kumakanta ng sintonado
para naman po ito'y makaabot sa ating pamahalaan, kasamang Re. Oh, Tama. ayan. Shout out muna po kay Boss Kamao Itwasing. Maraming salamat. At shout out din po kay Nining Flor ng Kuwait. Maraming salamat, Nining Flor. Mabuhay, 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 mabuhay. Okay, dito na ho tayo, mga kababayan ko, dahil marami na nagpapatotoo dito sa usaping flood control na ito at ang usaping mali-malita ay mukhang nababali na ito. Kasi pero malalakas ang loob nito, matatapang itong 18 Marines, mga kasamang Re, na hindi raw ito sila pwedeng bayaran ito. Dahil ang ginagawa nila para sa taong bayan. Ay maraming salamat dito sa mga 18 Marines na ito dahil buo po ang dibdib ninyo. Talagang pinaglalaban po ninyo ang bansang Pilipinas, ang ating mga kababayang mga maliliit na ikangay nanakawan na di umano ng pira, pundo ng bayan ay ninanakaw lamang. Grabe itong mga kababayan ko. Okay. Dito na tayo, kasamang Re. Dahil dito sa ating mga nasasabi dito, dahil ito nga, dahil marami pong nangyayaring patayan, pero ang tanong po natin dito ay ano ang masasabi dito ni sa tabi-tabi lang po kay DILG Secretary. Jambik Rimulya. Rimulya. Tabi-tabi lang po sa inyo dahil ang sabi ho ninyo rito ay ipinagmamalaki, ramdam ang taong bayan ang ligtas na ang Pilipinas. Nagtatanong lang po kami. Sir, nagtatanong po kami. Ito po ba'y nasabi ho ninyo? O baka ho ito ay fake news na naman ho ito? Di ba? Baka fake news na naman ho ito. Kaya nga po inabasa po namin ito. Nagtatanong lang po kami tabi kung gaano po ito katotoo na sinasabi po ninyo na ligtas na po ang Pilipinas. Lalo na po sa kalakaran ng ito pong nangyayaring krimen at ito pong nangyayari sa kalakaran ng droga. Anong masasabi mo, kasamang Re? Dito sa sinabi ni Secretary Jambik Rimulya, ay DILG. Okay. Okay, bilis na ho. Okay. At siguro po, ang nangyayari dyan, baka hindi pa walang natanggap si Secretary ng DILG na mga report tungkol sa mga nangyayari sa kanyang mga kapaligiran. Correct! Pero, correct yan, correct. Sa totoo, sa totoo lang. Marami dyan. At kanina lang, ano ba yun, partner? At diretso mo na. Okay. Ang sabi dito ay ang sinabi dito ay ginagamit ang nawawala na. Nawawala at ika. Ang sabi dito ay Jambik, mas ligtas na ang Pilipinas ngayon. Nagbigay ng pahayag si Department of the Interior and Local Government, DILG Secretary Jambik Rimulya, na mas ligtas na umano ngayon ang Pilipinas kumpara sa mga nagdaang taon, partikular sa usaping kriminalidad at illegal na droga. Ano ho masasabi niyo, mga kababayan ko? Comment lang po kayo. Comment lang po kayo. Ano po masasabi ho ninyo rito sa ating mahal na Secretary DILG Jambik Rimulya? Magandang hapon po sa inyo, Secretary DILG Jambik. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Magandang hapon. Ay kami po ay nagtatanong lang gaano ho katotoo ito hong sinasabi ho ninyo. Okay, kasama rin. Anong masasabi mo dito? Go ahead. Ay, ito po, naglinis siguro ang problema. Hindi masyadong linis yung may mga tirang-tira pa.
Hindi linis siya. Hindi linis yan, hindi linis yan. Oo, ay, Hindi, parang nag-uulis ka kasi. Oo. Sir. Ang ibig ko sabihin, kumbaga naguhugas o naglilinis siya. Oo, naglilinis. Pero, ang tanong nga dito, tama rin yung sinabi mo sa kanya na wala hong nakakarating na report sa tanggapan ng DILG. Tabi-tabi lang po sa inyo. Wala po daw di umano hindi raw po kayo nakakatanggap ng report na nanggagaling sa nga bawat probinsya, bawat bayan-bayan, yung pong nangyayaring hong patayan, nangyayari pong mga droga, yung pong mga nakawan ngayon, yung pong nangyayaring patayan po ngayon. Yan po ba'y nakakarating po sa inyo, sir? Ano masasabi mo dyan? At yung ngayon lang yung security ni Okay. ni Mayor. Ito, basahin ko muna ho ito. Ito, kahapon lang ho ito nangyari, mga kababayan ko, no, ha? Isang security escort ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumaguso ang binaril at napatay ng mga gunman na sakay ng motorsiklo sa Tondo, Manila pasado hating gabi nitong linggo, Marso 15, ayon sa ulat ng Manila Police District MPD. Ayun ang masasabi. Paano magiging ligtas ang bansang Pilipinas? Kasamang paliwanag. Okay. Parang ito parang hindi natin alam kung ano ba talaga ang mission or vision ng ating DILG sa mga pangyayari ngayon. Ay siguro alam nyo naman sa mga parang hindi naman pwede ito na parang bagyo kasi hindi mo pwede na sabihin, doon ka na muna dumaan. Huwag muna dito. Okay, ganito. Okay, medyo bibilisan mo. Itong ang sabi ni General Torre nung siya ay panahon ng kanyang talaga bilang hepe. Anong nasasabi niya? Ang mga pulis ay wala na sa mga presinto. Wala na kayong makikitang pulis sa mga presinto dahil ito ay nasa labas na. Automatic na kayo ay ligtas. Ligtas na. Nasaan na? Nasaan na? Ayun naman. Nasaan ang kaligtasan? Yun ang sinasabi niya. Marami na hong natatakot ng mga kabataan umuwi ng gabi. Lalo na po dito, meron po tayong ibabalita na naglalakad lamang. Naglalakad lang kasamang rin na ninakawan, hinold up. Kaya nga hirap po ngayon mga kababayan ko. Kaya nga po tayo, nagtatabi-tabi lang po, nakikiraan lang po tayo. Kay Secretary DILG Jambik Rimulya. Tabi-tabi lang po, napag-uusapan lang ho namin ito na gaano ba katotoo itong sinasabi ho ninyo na ay kami mo naman po ay nagpapaalala, baka po hindi sa inyo inire-report ang nangyayari po sa ating mga bayan-bayan. Ayun. Ng ating mga ilang kapulisan. Correct. Yan po ang masakit dito. DILG Jambik. Yan po. Dahil ang sabi ng taong bayan, bakit daw po ninyo pinagtatakpan ang mga krimen na nangyayari dito sa bansang Pilipinas? Lalong-lalo na kasamang sa bandang ng Mindanao, nagkakapatayan doon. Okay. Diba? Grabe na po, mga kababayan ko. Grabe. Okay, shout out muna kay Marian Baltasar, Baltasar. Roa City yan. Baltasar. Kasama Ray Roger, good afternoon sa inyong from Rojas City, Capiz. Oy, Capiz, maraming daw aswang diyan. Nakakatakot na pumunta diyan, kasamang Ray. Okay, ang ating oras, ang ating oras ay nasa na tayo. Ay, niyo ko, malapit-lapit na. 6:03 na. Malapit-lapit na ho kami. Bati mo na ito muna. Saan bang bayan sila? Ayun, ating tagapakinig, umaabot ho tayo ng Iloilo. Iloilo ba ito? O Roas? Capiz?
O, biro mo yan. Gandang hapon po sa inyo. Miriam, o. Okay, kasamang Ray, go ahead. At medyo mabilis-bilis lang, konti. At talaga namang, maubusan tayo ng oras. Okay, go ahead. Magandang hapon dyan sa ating mga grupo ng PNP sa Western Visayas. Ayun, at ang kanila din ng provincial director at saka sa kanilang mga mga opisyalis, no? Oo. Kalalo na kay sa regional director ng Iloilo, yan, magandang hapon. Oo, at saka din kay Ma'am Ana, taga Mandurriao, Mandurriao, Iloilo. Ayan, magandang hapon dyan, ma'am, sa inyo. Okay, maraming salamat kasama Ray. At binabati na rin po natin ang mayor dito sa Dasmariñas City, Cavite, na si Mayor Jenny Austria Barsaga. Ay magandang hapon po sa inyo, magandang araw po sa inyo, Mayora, at sa lahat po ng ating mga kapulisan dito. Dahil kasamang Ray, ang ating mga kapulisan, yung mga matitinong kapulisan natin ngayon, mga kasamang Ray, ay nahawaan, nababahiran ng rumi ng kanilang uniforme nitong mga gumagawa ng katarantaduhan ng ilan nating kapulisan kasamang Ray. Napakahirap nito. Kawawa naman ito na nadadamay kasamang Ray. Ayun. So, go ahead. ang alam po natin dito, ginagawa naman ng pamunuan ng PNP, ito kay si Chief PNP, no? Alam naman po natin ginawa ng paraan kung paano po ito marisolba itong mga hanay niya, no? Ng mga kapulisan natin. Kasi alam nyo, partner, itong mga kababayan po natin, parang ayaw na nila lumapit sa pulis eh. Yun na katotohanan. Talagang alanganin sila. Alanganin sila. Talaga na pong wag naman ho ninyo lahatin dahil may mga matinuhong pulis. Mayroon pong mga matinuho. At ito pong gumagawa ng katarantaduhan ng mga ilang pulis na nasasangkot sa huldapan, sa nakawan, kasamang Ray, ito ay may mga bisyo ito. Bakit nasabi kong bisyo? Kasamang Ray. Ito mga pulis na ito, bukod sa bisyo, ay sigarilyo, alak, babae. Yung babae, minsan tatlo-tatlo, apat-apat. Kailangan gumawa sila ng paraan para maibigay doon sa isa o sa dalawa, sa tatlo, para naman yung pong tinatawag sustento. Kaya gumagawa sila ng katarantaduhan. Ay nadadamay itong mga mabait ng kapulisan. Tama, kagaya natin. Wala tayong kinikilingan, wala tayong ginaprotektahan. Natatawa ako sa iyo. Bagay, tama ka. Mabait tayo eh. Madalas niloloko lang eh. Niloloko tayo eh. Ibang klase. Di bali ho kaming maloko. Wag lang ho kami ang manloko. At wag lang ho kami ang mang-apak sa kapwa. Kaya nagdipa na ho ngayon ang manluloko. Lalong po doon sa mga ilang mga babae ho. Papaasahin ka lang. Ang sakit Kuya Ede. Ang sakit ng Kuya Ede. Kaya nga po tayo, di bali na tayo nagtitiis dito. Di bali, matibay pa ba yan tuhod mo rin? Okay, go ahead. Kasama rin. At tayo ay medyo araagwat na. At meron tayo dito pa, sabi dito, ay holdupper sa Imus, Cavite, tinutugis ng pulis. 6 na lalaki sa 3 motorsiklo sangkot sa pagnanakaw ng 100,000 kwintas na naglalakad. Lamang daw yung lalaki. Biro mo yan. Talagang grabe ho ngayon. Diyan,
ay panawagan mo. Medyo bigay ka ng paalala kay Secretary. Baka talaga hindi niya alam yan. Okay. Walang nagre-report sa kanya. Go Okay. ahead. Oh. Ito, mahal na sekretary, no? Ng DILG. So, sana po itong mga pangyayari po. Oo. Dapat po mataunan nyo ng pansin. Ang mga, dyan lang po, malapit lang sa kapaligiran nyo. Oo. Ito po, kasi ito po as DI Department of Local Government, no? Secretary, responsibilidad nyo po yung mga pangyayari sa buong bansang Pilipinas. Pero baka na partner, nakaligtaan lang naman to siguro yung report. Kasi mayroong ibang mga report dyan na dumarating naman sa pakadami namang iniisip ng ating sekretary ng DILG. Siguro, hindi na niya napansin kung ano pang mga nakatambak doon sa kanyang opisina. Ay, okay. Naintindihan natin na dahil sobrang busy siya. Sobrang busy. Baka meron naman pong pinapaasang report dyan ay hindi na nababanggit at wala siyang nakikita. Kaya nga po siya ay nakakapag-post dito sa social media. Ito po ay nababasa ng taong bayan. Ayun. Kasamang re. Kaya nga po marami pong nag-react. Secretary DILG, marami pong nag-react ng mga kababayan natin na bakit daw po niyo ito nasasabi sapagkat marami pong nangyayaring patayan, holdapan, ang droga na mamayagpag. Di ba ho? Tabi-tabi lang po sa inyo. Kami po yung nagbibigay lamang ho ng paalaala sapagkat mukhang wala hong nagbibigay ho sa inyo ng report na nanggagaling sa mga bawat probinsya. Hindi, mayroon yun. Hmm. Mayroon yun. So, Hindi natin alam. Baka hindi naka-reading glass si Kwan. Hindi na nakita. Hindi na nabasa. Malabo yung mata. Baka nga malabo na. Pasensya na sekretary. Pasensya na po kayo. Naintindihan po namin kayo eh. Okay, kasama nga rin. Tayo ay araagwat na. Wala ka na bang tayong babatiin dyan? Okay. Binabati muna ho natin ang mga taga Balayan, Batangas at Talisay, Batangas at dyan po sa Calaca, Batangas. Magandang hapon po sa inyo at meron po tayong patawag po tayo ng county usaping magpapatawag po tayo ng meeting kasamang Ray. At talagang para makaintindihan ako. Okay, kasamang Ray. Okay, tayo ay papaalam ka na. Go ahead, mauna ka. Okay. Pabol muna. So, balikan muna natin yung kampi. So, yung, saglit lang. Saglit lang. ito po yung dokumento po. Ito po yung dokumento ng kampi. Ayan. Na ito po, ang layunin po nito, magtulong po sa mga kababayan po natin, lalo na itong mga kababayan po natin na mga mahirap at sana sa laylayan. Okay. At dapat po, itong parating lang, yung parating pa. Yan dapat ang tutulungan natin. Okay, maraming salamat kasamang Ray. At ito po, maraming mga benepisyo po. Maraming mga benefit po dito. Ayun, at shout out muna kay Lady Boss Multimedia. Magandang hapon po sa inyo, buong pamilya. Mabuhay po kayo at kami po ay patapos na rin. Salamat po, kayo po ay sumilip dito sa aming programang Puna ng Puna. Mabuhay po kayo, magandang gabi po sa inyo. Okay, kasamang rin. Okay, alam. Okay, at tayo na rin po magpapaalam dito sa maraming salamat po sa sinamahan nyo po kami sa isang oras po na aming programa dito sa Riktang Puna News Online. Pa-share naman dyan, pa-likes po sa aming page. At ito po, mag-comment po tayo nang gusto nyo i-comment kasi po sa susunod, napakaganda pa na issue. Ang susunod natin partner na tama. na talakayin So kay bali, abangan nyo po dito sa Riktang Puna News Online, yan yung abang lingkod. Yung kapatid pa rin sa RPN Ray Francisco. Shout out din mo rin kay Lambat at sa kanyang may bahay. Magandang hapon po sa inyo. Lambat. Maraming salamat po. At mabuhay po, mabuhay kayo. Mabuhay. Okay, kasama rin. Wala na. Tapos ka na. Wala na tayong oras. Okay, Okay, tayo po ay, siyempre po, tayo po ay nasa himpilan ng RPM o Riktang Puna News Online at tayo po ay isang talagang katulad nitong ating kasama, ito pong kampi
ay isa na rin po tayong nagpapakilala. Kilala na po ito ay sinisigundahan po natin makilala Luzon, Visayas, Mindanao. Worldwide po tayo napapanood at papakinggan sa ating himpilan RPMO Riktang Puna News Online. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon Diyos at ilayo po kayo sa anumang kapamakan. Maraming salamat po. Mabuhay po. Mabuhay. Mabuhay. God bless you all.